Magandang gabi po sa ating lahat at Happy Sabbath. Para po sa ating pagsisimula ay tayo po ay magawitan at awitin ng Standing on the Promises. Hymn number 353. Standing on the promises of Christ, hallelujah. Eternally just let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of cannot fail. When the holy souls of heaven fear are saved, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ our Lord, unto Him eternally my love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin ng Worthy, Worthy is the Lamb. Hymn number 133. Tayo po'y lumuhod para sa ating panalangin.
Ama na banal at Diyos taasan sa mga langit, maraming salamat po sa mga araw na ito na kami po inyong iningatan at wala pong nangyari masama. Pinapasalamatan din po namin na patuloy niyo po kami binibigyan ng mga blessings and good health. Yan po ay nandito pa rin po kami sa inyong harapan, nagpupurit, nagpapasalamat. Panginoon, dadalangin po namin ngayong gabi po na ito ay naway meron po kaming maintindihan at maitatag po namin ito sa aming puso at isipan, Panginoon. Dadalangin din po namin ang mga paparating pa lamang po. Naway ingatan niyo po sila at ganyan rin po kami dito. And naway napatawad niyo po kami sa aming managawang kasalanan sa isipan sa taas gawa. Lima po tayo. Ito pong sa matiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sabat po sa ating lahat mga kapatid. Ayan. Purihin po natin ang Panginoon sa gabing ito na tayo po ay muling nakapagtipon-tipon sa Kanya pong bahay-sambahan upang atin po siyang patuloy na papurihan. Maaari po ba mga kapatid na bago ko po ipakilala ang mga may bahagi sa gabing ito, ay kamayan po natin ang ating pong mga katabi at sabihin po natin na Happy Sabat na meron pong ngiti sa ating mga labi. Ayan, maraming salamat po mga kapatid. Sa gabi pong ito, tayo po ay pinangunahan ng pag-aawitan ni Sister Queenie Ranes. At pagkatapos naman po yun, ay ating opening song, Worthy Worthy is the Lamb. At pagkatapos po, ay sinundan po ito ng pamugad na panalangin ni Sister Alaysa K. Mascardo. At anyo pong lingkod, Presider Brother Alvin Cloyd Mascardo. At pagkatapos ko po, tayo po ay magkakaroon ng dalawang mensahe. Una po ay mensahe ng awit na ihandog po sa atin ng lahat po ng mga kabataan. At pagkatapos po yun ay magkakaroon tayo ng mensahe naman na ihatid sa atin ni Brother Ronnie Ranes. Ayan. So, yun po ang pagkasunod-sunod ng atin pong programa sa gabing ito. At na pong isunod ang mensahe ng awit na ihandog po sa atin ng mga kabataan.
Okay, magandang gabi at happy Sabbath po sa inyong lahat mga kapatid. Ayan, so ngayong gabi sa atin pong mga nagpanood ng ating live, magandang gabi din sa inyo, saan man kayo sa sulok ng daigdig. Ngunit atin pong pinaglilingkuran ay isang Diyos na lumalang sa langit at sa lupa, at sa lahat ng bagay. So, ang sanglibutan ay nilikha sa kamay ng Diyos, pati na rin sa mga lahat ng nilalaman na narito na atin pong nakikita at nagagamit. Okay, so ngayong gabi, tayo po ay mag-aaral tungkol dito sa ang atin pong pamagat, dapat bang isuko ko ang ilang mga bagay para kay Jesus? So, ang atin pong talatang sauluhin, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanglibutan. So, unang Juan 2:15. So, iyo ko ang ating mga ulo, tayo po ay manadali ang manalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos. Ngayon pong gabi, muli kami humihiling sa inyo na kayo po ay magpapadala ng inyong pong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. At bigyan kami ng pandinig na mapakinggan namin at pusong nagsusumamo na kami ay inyo pong pananahanan ng inyo pong biyaya na amin pong tatanggapin ngayong gabi. Salamat Panginoon sa inyo pong pagdinig sa dalangin namin ito sa pangalang Jesus. Amen. Okay. So, sabi dito, inakala ng ilang tao na ang buhay Kristiyano ay pagtatakwil ng maraming mabuting bagay na kinagawian o kinagigiliwan nila. Gayunpaman, ang buhay Kristiyano ay dapat maging puno ng kagalakan at kasiyahan. Sinabi ni David, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay at sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. So, awit 16 verse 11. So, ibinigay ng Diyos sa atin ang mundong ito upang kagiliwan. Ngunit, higit niyang alam kung paano tayo makasusumpong ng tunay na kagalakan. Napakaraming pandaraya si Satanas na waring kakaakit-akit sa atin. So, panukala niyang gamitin ang mga iyon upang ipahamak ang ating kaluluwa. So, mayroon ditong pamantayan na sinasabi ng Biblia sa anong uri sa anong uri ng pamumuhay dapat masumpungan ng isang kabataan. So, huwag mong hayaang hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa sa mga mananampalataya. Sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at sa kalikasan. So, unang Timoteo 4:12. So, huwag mong ipatong ng madalian ang iyong makamay kanino man, ni huwag kang makiisa sa mga kasalanan ng iba. Panatilihin mong malinis ang iyong sarili. Sinabi ni Pablo na ang mga kabataan ay dapat maging halimbawa sa salita, sa gawa at pakikipag-usap. May dahilan kung bakit dapat ang mga kabataan ay magiging maingat. So, mapalad ang mga kamay na may malinis na puso. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikilala nila ang Diyos. Matthew 5:8. So, iwasan natin ang lahat ng mga bagay na maglalayo sa atin na makapamuhay ng malinis upang tayo'y panunuorin ng walang hanggang buhay o magkakaroon ng walang hanggang buhay kasama ni Jesus. So, sabi dito ni Pablo sa unang Juan 2:14-17, mga anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala ang Ama. So, mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakikilala siyang buhat pa ng pasimula. Mga kabataan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo'y malakas
at ang salita ng Diyos ay mananatili sa inyo. At inyong dinaig ang masama, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan, no? Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ang sanglibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, ang gawa ng sanglibutan ay nirito. So, anong larawan ang pagsambang pagano ang sinabi ng Diyos sa kanyang bayan na sirain pagpasok nila sa Kanaan? So, ito yung iniutos ng Diyos kay Moses na ang lahat ng mga ginawa ng mga pagano ay kanilang wasakin. So, inyong palalayasin ang lahat ng mananinirahan sa lupain sa harap ninyo at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga batong hinugisan at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga larawang hinulma at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga matataas na dako, no? Bilang 33:52. Kung inuutos sa Diyos sa kanila ng Diyos na sirain ang mga larawan sa kanilang kapanahunan, ano ang ibig sabihin, no? Ano ang sasabihin niya sa mga panunuorin ngayon? Hindi niya sila sinasabihang sirain ang bahagi lamang ng larawan, kundi ang lahat. No? Sa mga tanyag na kalayawan ngayon, na marahil ay gumagawa ng kapahamakan ng mga kabataan kaysa alinmang mga bagay, ang mga panunuorin. Ibig wasakin ni Satanas ang buhay ng mga kabataan. Kung siya'y magtatagumpay, hindi siya mag-alala sa hinaharap, sapagkat sila'y nasa kanyang bitag na. No? So, nasa kanyang bitag na. So, 250 pelikula ang sinisiyasat ng isang komite. Nasumpungan doon ang mga tanawin ng 77 pagpatay, 45 pagpapatiwakal, at 74 na ibang komiting krimen na kakilakilabot banggitin. Sa maraming gumaganap sa mga pelikulang ito ay 176 ang mga magnanakaw, 25 ang masasamang babae, at 35 ang mga lasinggo. Ang isang tao ba'y makapanood nito ay mananatiling malinis ang puso? Ibig sabihin, sa mga panunuorin ngayon, ay narito ang mga nababanggit na ito ay isa ito sa mga napapanood ngayon. So, ang pagsasabing siya ay mananatili sa kanya ay narapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. So, unang Juan 2:6. Kung tayo lumakad na kasama ni Jesus dahil tayo ay magtungo sa mga lugar na hindi niya tayo sasamahan, kung ang isang tao ay pumasok sa sinihan, iiniwan niya si Jesus at ang kanyang mga anghel sa labas ng pintuan sapagkat hindi sila papasok sa ganoong lugar. So, kung ang isang tao ay manonood ng sine, kasama niya ang mga anghel at ang Panginoong Hesus, pagpasok niya sa pintuan ng sinihan, ang mga anghel at ang Panginoong Hesus ay maiwan sa pintuan. So hindi sila magkakasama sapagkat ugali ng ating Panginoon ang hindi pagsang-ayon sa sanglibutan. Kaya, sino ang mangahas pumasok sa gayong hindi siya pangangalagaan? Tanong ng Biblia. Makakalakad ba ang dalawa na magkakasama malibang sila'y mayroong ginawang tipan or tipanan? Amos 3:3. May mga pelikulang tungkol sa paglalakbay, buhay ng mga hayop, mga industriya, mga balita at iba pa na hindi masama kung ipalalabas na sa paaralan o sa gusaling pampubliko, ngunit huwag tutungo sa mga sinihan upang makita ito. Ang malarawan pa lamang na makikita sa labas ng sinihan ay nagpapahayag kung ano ang nasa loob nito. So, ang tanong, yung sinihan na binabanggit dito at yung telebisyon
at yung cellphone, ay ano ang pagkakaiba sa mga ito? No? Ano kaya ang pagkakaiba? Siguro ang sinihan is kompleto. Kompleto ang eksena. Walang cut. Pero kung manonood ka na sa telebisyon na ipapalabas, hindi na yung kompleto, mayroon na yung bawas. Lalo na sa cellphone, may eksena, ilang segundo lang, no? Napuputol na kaagad. So, ganun pa man, ito yung sinasabing magkakaisa o kapariho lang silang lahat, mga kapatid. So, puro bitag ni Satanas ito, no? Wala tayong ibang punting choice o pupuntahan sapagkat ang bagay na ito na pakikipag-sangayon sa kasalanan ng sanglibutan at ito'y atin pong tinatanggap at ipinamumuhay, ito po ay isang bagay na pag-iwan natin sa Diyos. No? So, sa punto dito, iniwan ng isang tao ang Panginoon at ang mga anghel doon sa labas. Pero sa punto na kung saan ang pag-iwan sa tao ay yung kanyang iniwanan ang Diyos maging sa kanyang isip na hindi siya sumang-ayon sa paggawa ng mabuti, kumbaga sumang-ayon siya sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan ng iba, kumbaga siya ay sumang-ayon pa, no? Kanya pa itong inayunan, no? Kisinuportahan. Kumbaga, tayo po mga kapatid ay hindi sumasang-ayon sa mga gawaing sanglibutan, lalo na sa ganitong mga bagay. So, mayroong binabanggit dito. So maraming tahanan ngayon ang nangangailangan ng siga ng apoy upang wasakin ang mga libro at mga magasin. Gayon din ang mga di nakakabuting laro sa mga gadget at iba pa. Tingnan sa mga gawa, no? 19, 18, 19. Kasing sama rin ang makinig sa mga mapag-alinlangang kathang isip na kwento sa radyo at telebisyon, katulad din ng pagbabasa ng mga ito. So ano ang dapat maging pamantayan natin? Sabi dito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpapaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. So, ito yung sa musika. Sa musika. So, walang Kristiyano ang tutugtog ng just o maindayog na tugtugin. Walang kwenta o bulgar na awitin ng pag-ibig. May ilang awiting secular ang maaaring awitin ng isang Kristiyano tulad ng matandang awiting katutubo o poksong, mayroon ding ilang napakaganda at makabagong awit na mabuti ang mga mensahe. Kung ikaw ay mananalangin kay Jesus at hihilingin mo siyang patnubayan ka, ikaw ay tutulungan niya sa pagpapasya kung aling awit ang piliin mo. Sapagkat hindi lang tayo mga kapatid doon sa pagkain nagbase. Hindi lang tayo doon sa araw ng Sabat nagkuha ng prueba. Hindi lang tayo doon sa ating pananalita nagkuha ng pagtitimpi, no? Kundi maging sa musika at maging sa sayaw, no? Ito po'y ang mga minamahal, pinakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkahari, isang bansang banal, sambahayanang pag-aari ng Diyos. Sa unang Pedro 2:11-9. Kaya ang lahat o sa lahat ng kalayawan na kinahihiligan ng tao, ang sayaw at ang pinakamapanganib dahil sa masasama itong impluensya. Ang bayan ng Diyos ay dapat maging katangi-tangi, banal at malinis. Dapat wala silang bahagi sa mahalay
na kalayawan. Sinabi ng isang dakilang guro sa sayaw na ang sayaw ay umaakay sa maraming babae sa pagpapakasala kaysa alinmang pag-aaliw. So, maliban dito mga kapatid, mayroon din dito, mayroon bang masama sa paglalaro, no? Lumang mga laro na mga kinahiligan natin. Mayroon din dito na babanggit, no? So number 1, itong baraha. Kasi sinasabi ng baraha parang aliwan lang, pero dito nagsisimula ang mga pagsusugal kasi pag once na ikaw ay naglalaro nito, diyan ka natututo. Once na ikaw ay matututo at nakakapunta ka sa isang lugar na mayroong ganitong mga aliwan at lalo na mga postahan, parang hindi maiwasan sapagkat marunong ka na, maaari mong mapagbigyan ang iyong sarili sapagkat ito'y nasa iyong puso. No? Ang paglalaro ng baraha sa tahanan na waring di makakasama gayon paman. Alalahanin na ang karamihang nagsusugal sa baraha ay natututo nito sa tahanan bago mangahas ng magsusugal sa labas. So, ito ay may mga iba pang mga paglalaro dito na ito ay hindi magiging priority ng tao. No? Bilang mga Kristiyano, dapat nating mapagpasyahan ng matalinong pagpapasya. Ano ang bagay ang nasa sa ating buhay na tayo ay maging mahilig nito? No? Kailangan hindi po ang Diyos ay nagiging secondary sa bagay na atin pong ginagawa, kundi lahat ng bagay na atin pong ginagawa, ang Diyos ang napupurihan. Ang Diyos ang atin pong napapasalamatan. At ang Diyos, higit sa lahat, siya po ang naitataas sa ating buhay. No? So, maging sa mga alahas na narito sa atin. So, alam ko na tayo pong mga Seventh-day Adventist, ang mayroon sa atin is relo, no? Di naman tayo talaga nagasuot ng mga ganitong mga hiyas, no? So, tayo ay narito sa huling mga araw na kung saan tayo po ay pinagmamasdan ng kaaway. Na ang kaaway ay matalino na parang isang liyong umuungal na naghahanap ng kanyang masisila na kung saan sa alinmang bagay na ito ng kasiyahan ng sanglibutan, kaaliwan ng sanglibutan, at pakikipagsang-ayon sa mga bagay na narito sa sanglibutan, ay kailangang matalino tayong magpapasya sa pagpili sa ganitong mga larangan. Sapagkat maaring sa isang sandali, maari po tayong nasa kamay na o nasa bitag na ng kaaway. Tayo po ay nasisila na ng isang liyong gutom na umuungal. Kaya tayo po mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tayo po ay pinili bilang isang haring mapagbanal o haring may pagka-sacerdote ng Diyos, bansang banal. At tayo po ay pinili niya upang tayo ay magliliwanag. Magliliwanag. So, ang salitang pagliliwanag o magniningning, ang buhay ng ating Panginoon ay nakikita sa ating buhay araw-araw, no? Araw-araw. Maging sa ating pananalita, maging sa ating mga paglalaro, maging sa anuman ang ating ginagawa, mga kapatid, ay ang Diyos ang naitataas natin. Hindi yung siyang maging secondary, no? So, pagsira sa mga dibultong larawan na ginawa ng mga Kananyo at iba pang mga tribo sa pagpasok ng Israel sa bansang sa lugar ng Kanaan, ay napakarami ang kanilang nasakripisyo dito, mga kapatid, no? So, hindi nila lahat nito na nasira, kaya kita mo may naiiwan, may natitira. Kaya yung natitira, yan ang nagiging porwisyo. Kasi dumadami din sa pagdami nila, sapagkat hindi sila naubos ang sabi ng Diyos, ang order ng Diyos, lahat sila'y patayin. Pero dahil sa hindi ginawa, mayroon silang iniwan
ito ngayon ang sumiklab. Kaya mga kapatid, sa atin din po na buhay, kailangan na mapatay ang bagay na hindi kanais-nais sa Diyos. Na tayo ay kailangan na masumpungan na tayo ay nasa Diyos, ang maging sa ating mga isipan, mga kapatid. Ang ating buhay ay nailaan natin sa Diyos. Kumbaga, ang Diyos ay nataas natin, tayo po'y nating napurihan siya, at maraming mga tao, kaibigan, kaklase, kaopisina, anumang nasa paligid natin nakakikilala, maaaring sila po ay makita nila ang Panginoon sa pamagitan ng buhay ng kanyang mga anak na naroon niningning, nagliliwanag ang ugali ng ating Panginoon. Ngayong gabi, marami pong salamat sa atin pong pakikinig sa mensahe na ibinigay sa atin ng Diyos. Happy Sabbath po sa lahat. Para po sa ating pagtatapos, tayo po lahat ay tumayo at ating pong buksan sa may bilang 407, Closer to Thee, My Father Drew Me. Tayo po lahat ay tumayo. Dakila namin Diyos, salamat po ng marami, Ama, sa mga mensaheng inyo pong binahagi sa amin ngayong gabi. Narito, Panginoon, ang inyo pong bayang pinili. Kami po, O Diyos, ay inilagay ninyo sa dakong ito. Nawa, Panginoon, ay makikita sa buhay namin ang karakter ng aming Panginoong Hesus. At tulungan kami, Panginoon, mamumuhay na kasama ng aming Panginoong Hesus at ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa amin, O Diyos. Gayun din, sa amin pong mapagpili, tulungan kami, nabigyan kami ng katalinuhan, na mapili namin, Panginoon, mapagpasya namin sa aming buhay, anumang bagay na nasa sa aming mga kamay, nasa sa aming puso at sa aming isipan, amin pong mapagpasya, O Diyos, na piliin namin ang aming Panginoon sapagkat kami ay inyo pong ginawang makaharing sacerdote, bayang pag-aari ng aming Panginoong Hesus. Salamat pa, mga Panginoon, sa patuloy po ninyong pagdinig sa dalangin namin at pagpalain mo ang inyong sangbahayan
sa iglesyang ito, O Diyos, na manatili na kami ay magniningning ang liwanag sa dakong ito. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Okay, happy Sabbath po. At bukas, ang atin pong zone fellowship ay atin pong punta po tayo sa Macedonia. Ayan. So, maaari pong social media, doon na tayo at ating pong paghandaan ng maaga-aga upang tayo po'y maagang makarating doon. Marami pong salamat.